Mga kasikin, isa na naman pong magandang araw sa ating lahat. Medyo malalaki na po yung ating mga tinanim po na bitilnat o pamorga. Meron na po tayong papaya dyan. Though dalawang puno lang. But anyway, welcome back again sa ating YouTube channel. Panibagong content, syempre panibago ng pong kaalaman ang ibabahagi namin sa inyo. Ito pa rin ang inyong ultimate kasikan, Ken Monticelio po. Kasiken, welcome back again sa ating YouTube channel. So mga sir, mga lods, mga idol natin dyan, kung saan ka man naroon, saang bahagi ng mundo, sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo. So bali, ang pag-usapan po natin ngayon ay patungkol po sa amin pong munting update po sa ating pong mga sisiw na shamu at saka basilan. Especially yun pong na-feature namin na tinamaan po ng full stress. So kung inyo pong natatandaan, meron po kaming 6 na sisiw na binigyan po ng gamot, yun pong Bitrasin Gold, para po manumbalik po yung sigla nila at saka lakas. So nasa 1 week na po sila simula po nung binigyan natin sila ng gamot at atin na po silang kumustahin. So again, 6 na piraso sila mga kasikan, at kung mapansin nyo, ayan, masisigla na sila. So 2 weeks old na po sila, 2 basilan at saka 2 shamu po yan. So again, 4 na lang po ang natira dahil on the second day of our treatment po, so yung sinabi natin na 50-50 is talagang namatay po sila. So hindi po talaga natin na save or na salba yung 2 sisiw. So isang basilan ang namatay at saring shamu. But ngayon, kung napapansin niyo, sobrang sigla na nila. So subukan natin silang bigyan ng patuka kung kakain po sila. So after po ng 3 days treatment natin sa kanila mga kasikan ay ayun, hininto na natin yung Bitrasin Gold, at ngayon ay balik na tayo sa pagbibigay ng probiotic sa kanila. So ito na po yung kanilang patubig. Ayan. Okay, dahil nga uma-adapt tayo sa natural farming po, so yun po yung binibigay natin sa kanila. At ayan, so effective po talaga yung ginawa natin. Again, wala po tayong pailaw, so talagang hands on lang po tayo, at saka monitor natin palagi yung mga sisiw. At ngayon, so we are hoping na tuloy-tuloy na po yung kanilang recovery at hindi na po sila magkakasakit ulit. So kung atin pong tingnan yung likurang bahagi or yung pitan po ng ating sisiw, so ito po yung kinuha natin, yung balahibo. So tingnan natin kung kumusta. Ayan. So ayan po. So wala na talagang ipot. So kung hindi natin kinuha yung balahibo at saka ipot, so may tendency po na manatili pa rin yung mga ipot hanggang ngayon. So again, sobrang liksi na po, sobrang sigla. Subukan natin yung isa na kinuha din natin. Ayan, ako, mahirapan tayong dakpin ito Okay, ayan na rin. So sobrang okay, sobrang healthy na po nila mga kasikan. Okay, so far po, sobrang nakakataba ng puso, sobrang nakakasaya po sa atin po. Sobrang fulfillment po talaga sa ating part dahil nga napagaling natin sila. Though meron po talagang yun, hindi talaga maiwasan na may mamatay talaga, dahil sa akin na pong na-mention sa previous vlog. So may buhay po yung inalagaan natin, so hindi natin kontrolado po. So kapag gusto niyang kunin sa atin yun, so wala po tayong magawa. So as again, monitor po tayo palagi, hands on tayo, so meron po tayong magagawa sa ating mga alaga. At ito pa rin po yung ating mga hiniwalay na week old. Ayan, na cross ng shamu at saka basilan. Sobrang lalaki na po nila yung ating week old mga kasikan. So wala pong bakas na nanghihina sila o namimilay yung mga backpack. So again, kung sakaling mamimilay ang kanilang backpack dahil sa ginaw, so yun lang po yung the same gagawin natin. So papainom lang natin sila ng Bitrasin Gold. Okay. Ayan, so napakaganda talaga ng araw natin mga kasikin, sapagkat yung mga sisiw is sobra pong sigla. So ipakita ko po sa inyo yung iba nating sisiw. Ayan, meron din tayo dito mga month old po. Ayan, sobrang laki na. So they are month old and week old na po. Ayan, so pinurga natin sila ngayon mga kasikin. Okay, and then punta tayo doon po sa atin pong mga sisiw na nagtutukaan. So yung pong nilagay natin sa malaki nating
flying pen. So tingnan natin kung nagtutukaan pa rin ba sila. So dito rin, so nasa 3 days old na po yung ating Tanaka po. Ayan. So kung napapansin nyo, sirang-sira yung mga lupa dito. Sobrang lakas talagang kumaskas nito. But that is an exercise po sa kanya, lalong-lalo na sa mga sisiw niya. Okay, I think gutom rin ang ating inahin. So subukan nating lagyan ng patoka. Ayan. So sobrang sigla po ng kaniyang mga sisiw. So wala pong namatay. So ngayon ay bibigyan natin ng patoka itong mga nilipat natin dito mga sisiw. Kumusta na sila? Ayan. Okay. Ayan po sila. So sa tingin ko hindi na sila natulukan mga kasikin sapagkat may mga tumubo na pong balahibo sa kanilang mga liigan. Ayan. So sa tingin ko effective po. Ayan, tumubo na po ng konti. Okay. So epektibo po yung ginawa natin na paglagay sa kanila sa bagong paglalagyan. Malakas kumain. Siyempre, ayan, probiotic ang patubig. So pwede na po nating i-market yung mga sisiw natin mga kasiken. So month old, pwede nating naibenta sa 1K per head. Pero ang ginawa natin is hintayin muna natin silang lumaki sapagkat pipili po tayo ng possible breeders po. So as much as possible po, gagawa tayo ng free range Shamo din po. Yun pong nasa isang paglalagyan lang po sila, meaning naka-join po lahat ng mga inahin. So again, pipili tayo doon. So ngayon, puntahan naman natin yung sa kabila nating area kasi nandun po ang ating ibang mga sisiw. Okay, nandito na tayo. So hindi na lang natin sila pasukin. So ito na po yung ating 2 months old na mga Shamo. Sobrang lalaki na rin nila. Again, so asol po yung kulay ng kanilang patubig doon sapagkat pinurga natin sila. Instead po na patuka yung ibigay natin sa kanila ngayon, so pamurga yung ating inilagay sapagkat sobrang lakas na po nilang kumain mga kasikin. At syempre, sayang po yung nutrients ng kanilang patuka kung sa mga bulati lang nila pupunta. So yan, as much as possible, nagpupurga po tayo. At dito naman din tayo. So kahapon is nakapag-market tayo ng isang pares nito. Supposedly 7 sila, ngayon nasa 5 na lang piraso sila. So nasa month old po sila at saka week old. So ayan, sobrang lalaki, sobrang tatangkad. So pipili po tayo ng mga breeders natin dito dahil nga sobrang ganda ng kanilang mga forma. So lapitan natin ng konti para makita niyo mga kasikan. Ayan sila. So nakapurga rin para again hindi po maalintala ang kanilang paglaki. Ayan, sobrang ganda. Okay. Ayun mga kasiken, siguro wala pong breeder na hindi po sasaya sa makikita natin, no? Sobrang lakas, sobrang liliksi, sobrang sisigla, sobrang tatangkad na po ng ating mga sisiw. So again, as long as hands-on lang po tayo, again palagi tayong nakamonitor sa kanila, is talagang nga namang meron pong mabuting resulta. So mga kasiken, hopefully po ay nag-enjoy kayo po sa atin pong bago na namang video patungkol po sa update namin sa aming mga Shamo sisiw at basilan. Sa ngayon po is yung basilan po namin ng mga sisiw is wala pa sapagkat sobrang bilis po nilang maibenta. Sold out po lagi yung mga sisiw natin na basilan compared po sa mga Shamo. So kaya isa po sa pararamihin natin is yung po mga basilan. Sa ngayon ay meron ng 8 itlog po yung inahin natin na basilan. So hopefully po ay makapag-produce na naman po tayo ng magagandang palahi ng basilan. So bago tayo magtatapos mga kasiken, shoutout nga pala kay GT Fowl Yard. So pangalawang business na natin siya na shoutout. Sulit supporter, subscriber natin. At again, kung bago ka lang napadaan sa ating YouTube channel, please consider subscribing po. Malaking tulong na po yan sa ating YouTube channel. Mga kasiken, see you po sa sunod naming mga upload. Sana po ay subabayan nyo kami palagi. God bless po.